For today's video mga lods, ito ihahatid ko po yung nanay ko sa bahay ng tiyahin ko sa Sitio Bulon, Barangay Bilao sa Pian Capiz na kung saan nakatira yung tiyahin ko. At ito na nga nakarating na po kami sa area na kung saan naiiwan ko po yung motor ko at ihahatid ko doon sa bahay ng tiyahin ko itong nanay ko dahil sa medyo malayo-layo pa yung lalakarin namin. At dahil meron pong dala-dala itong nanay ko, kaya ito napagdesisyonan ko na lang na ihatid ko na lang siya hanggang doon sa bahay ng tiyahin ko dahil itong bit-bit niya ay medyo may kabigatan din. Galing nga pala itong nanay ko sa isa pa niyang kapatid sa Bilao sa Pian Capiz at bago pa nga siya umuwi dito sa bahay din ng tiyahin ko ay dumaan muna siya sa bahay. Bago ko nga pala siya hinatid dito ay kumain nga pala muna kami ng tanghalian. Binigay ko na rin pala sa kanya yung in-order ko nung nakaraan na portable butane gas stove. Binigyan ko na rin pala siya ng bigas kaya sabi ko nga kanina medyo may kabigatan po yung dala-dala niya kaya ito ihahatid ko na lang din po siya doon sa bahay ng tiyahin ko. Medyo malayo-layo pa kasi yung lalakarin namin simula doon sa pinag-iwanan ko ng motor at ito nga pong nanay ko medyo nahihirapan po to siyang maglakad. Sa bandang hita po kasi ng nanay ko mga lods ay may bali po yan kaya ganyan po siya maglakad. Ayon sa kwento ng nanay ko nadulas daw po kasi siya noon na nagtatrabaho siya sa Manila. Hindi nga po niya pina-check up at makalipas nga po ang 2 taon ay ito na po yung naging resulta ng paglalakad niya. Naipa-check up ko na rin pala to siya at sabi nga po ng doktor sa akin ay kailangan ko nga raw po maglaan ng pera na 500,000 para po lagyan ng stainless yung bandang hita niya. Kaya nga po mga lods, ito nagsisikap po ako dito sa pagbablog kahit na wala po akong kasiguraduhan, ang importante ay pinagsisikapan ko po. Dahil bilang isang anak, naaawa ako at nasasaktan din po ako kapag nakikita ko po yung nanay ko na nahihirapan. Hindi po kasi ako sanay na ganito na maglakad yung nanay ko dahil noon naman ay normal naman siya maglakad. Kung naalala nyo nga po nung mga nakaraang vlog ko na kung saan ay may lumapit po sa akin na gusto nga pong i-vlog para makahingi nga po ng tulong financial at syempre pang medical din po. At simula nga noon ay marami-rami na rin yung nag-message sa akin na humihingi na rin nga po sila ng tulong na ma-vlog din po yung mahal nila sa buhay na may sakit para makahingi nga po ng tulong. Kaya sa mga nag-message po sa akin na humihingi nga po ng tulong para ma-vlog ko po yung mahal nila sa buhay na may sakit at makahingi nga po ng tulong sa mga followers ko, pasyensya po talaga. Dahil bilang isang anak na may iniindang sakit ang ina ay nakokonsensya po ako na tumutulong nga po ako sa iba samantalang yung ina ko hindi ko nga po maipapagamot. Sana po maintindihan ninyo ako dahil sa anggol ko po talaga ay maipagamot muna yung nanay ko bago po ako tumulong sa iba. Sa ngayon kasi medyo kapos pa ako at syempre wala din po akong trabaho na pagkukunan ko ng mga pangangailangan at ito nga po sa vlog ko ay sinisikapan ko po talaga. Ang tanging hiling ko